Paano tanggalin yung comments? Hello, what's up everyone? This is Pablo. It's 11 p.m. just like what I posted on X. Mag-live si Pablo sa KitKat. Wait nga lang. What's up? May pasok naman talaga bukas. Anong araw ba bukas? Request kayo lahat. Saan nga ulit makikita yung viewers? Nakalimutan ko na lang. Ako'y nandito lamang sa tabi mo, kahit kailan may di tayo, dahil ang tala ko'y nabiyag ng mata mo. Weird ng bangs. So, maybe I'll wait for a few more minutes before I start this TikTok live officially. Pero, thank you everyone for congratulating me for my latest album. It will be released this midnight. For some other countries ata na-release na siya. I think sa New Zealand release na siya. I'm just happy na finally after the album makakahinga na ako kahit papano. Kasi tingnan nyo naman. Ay, dahil yata sa filter yan eh. Ano bias mo sa album? Bias sa album? Okay naman siya. Okay naman siya lahat. Kahit paano. Pero alam nyo ba na funny usually, I don't know if ako naging elepante. Hindi ko alam kung ako lang to. Pero though we're really proud of our music sa SB19 and for myself, I don't listen to my music. I don't know why. Hindi ako nakikinig. I don't know. Baka ganun din yung ibang artist. Siguro dahil syempre sila nga yung gumawa. Tapos parang everyday, kung everyday nung ginagawa nila yun, malamang paulit na nilang pinapakinggan. So, probably kaya di pinapakinggan. Pero, naging pusa. What the hell? Anyway, ayun, hindi ako masyadong nakikinig. After kung pakinggan ng 1,000 times, kasi syempre, whenever you're trying to mix your song or yung kinukuha mo yung best sound possible, maririndi ka na lang. Tsaka yung pag-aayos ng mga if familiar kayo sa pag-aayos ng mga boses, like yung comping stage, yung tawag doon, yung parang aayusin nyo yung mga boses, itutono nyo if medyo may wala sa tono, ganon, yung timing, yung voicing, yung alignment. Papakinggan mo siya siguro mga sobrang daming beses. Tapos parang maririndi ka na talaga, aabutin ka. Advance happy birthday. Thank you so much. Oo nga pala, mag-birthday na ako. Nakalimutan ko na naman. Sa'yo, what? Anyway. So, sana nakapag-pre-save na kayo ng alon. And, yeah, nag-message ako kay DistroKid. If ever, mag-update yung hyper-follow link na pinost ko. Makikita nyo dun yung buong link ng
kung saan na-distribute yung album, ay yung mga kanta. So, ayun, just say the link. Ano pa ba need ko pag-usapan? Thank you so much sa lahat na bumabati. Actually, hindi ko na mamalaya na mag-birthday na pala ako. Kasi, talaga, pag preoccupied bagay, nakakalimutan mo na yung and finally, anong song, based dun sa preview, ano yung song na nagustuhan nyo? Anong oras na ba? 11:07. 7 minutes pa lang ako nagsasalita. Pagod na agad ako. Diyan, maaga pa bukas. Maaga pa nga bukas. Yan, The Boy Who Cried Wolf. Sign of aging. Sign of aging. Drowning in the water finally. Pins, late kami dito sa Canada. Pakinggan nyo, sana magustuhan nyo yung album. Ayan, kahit pa paano, medyo marami-rami ng viewers. Hintay lang tayo kahit 4K, kung aabot ng 4K. In 2 minutes. Collab naman next time. Alam nyo, explores with other artists. Pero, we barely had time for ourselves eh. Parang kami nga, hirap na hirap. iShowSpeed, oo, tawan-tawa ko yung iShowSpeed. Alam mo, habang nagla-live kami kahapon sa Kalakal, meron sa phone sa side na pinapanood namin yung live ni iShowSpeed, yung nakaangkas siya sa motor. Tapos tapos sira ulo rin talaga mga Noipi, no? Nung kumakain siya ng siopaw, nagmamamiyaw-miyaw yung mga tao. Niluwa niya talaga yung siopaw, sira ulo, ang putik. But, hopefully, nag-enjoy si Speed dito. Pinagtitripan siya ng mga tao. Pero grabe, no? Parang in a few minutes, ang dami niya agad subscribers. Galing. Very influential. Oo nga, nag-comment siya sa live niya. Sabi ko, papuntahin niya sa Wanzi. Papuntahin mo dito sa Wanzi office. Mag-content tayo. Hindi yata niya nabasa. Pero ayun, yung reason talaga ng nag-live si Pablo ngayon. Kaya nag-live si Pablo ngayon, ay 3.9 na, isa na lang, hintayin na natin. 100 na lang. Meron na namang inhit dito sa pamamahay na to kahit kapon na lahat. Ano ba sa'yo ng good to raise Pablo? Ano daw? Anong basahin mo? Anong basaya? Saan na nawala? Ang bilis naman kasi. Paas. Wala na, di ko na nabasa. Ilan songs ang, ano daw? Pagbabalis. Anyway, the reason why nag-live si Pablo ngayon, kasi nga, syempre, sasalubungin natin yung album release ko. I'm happy na finally, marirelease na siya kasi sobrang stressful nitong month na to. By the way, those two albums, I worked on it for a month. I guess parang approximately a month or a little over. Pero I think less than a month or a month. 4 weeks. Kasi nag-start ako gawin yung album January, February, March, April, May, August. Late August, siguro mga August 26 nag-start ako gawin yung album. Tapos while having kaliwat kanan events,
ginagawa namin siya. Ginagawa namin siya. So by the way, katulong ko nga pala si Josue, mga kapatid ko dito sa album to. Lahat ng kanta dito, katulong ko siya. Except, syempre, yung mga... Hindi. Pero, shoutout kay Josue kasi talagang ang laking help. Lalo na kapag lumalabas ako ng bansa, siya nag-aayos ng kanta. Pero even though for this album, Alon, in English, ano ba yung Alon? Ano ba yung Alon in English? Waves, di ba? Tama ba yung caption ko? Waves don't die. Waves don't die. So, ano ba yung sasabihin ko? Kalimutan ko agad. So, itong album na to, Alon, even though yung mga kanta dito, nasulat ko na siya before, pinagtrabahuan namin yung arrangement from scratch. So, kung ano man yung narinig nyo before, hindi na yun yung maririnig nyo. Except from other things, pero hindi na rin yun eh. Hindi na rin talaga siya. Tapos, syempre may mga lyrics ako nung pinalitan kasi I feel like ang tagal na kasi na nasulat ng kanta, so I feel like nag-mature din ako in writing. So medyo pinalitan ko yung sulat niya. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga kanta dito? And also I did some new songs. Ayun, so sana magustuhan nyo. Pero kasi 'di ba, 2-part album nga yung ilalabas ko, isang Alon at isang Laon. So isang in English, Waves, tapos Laon is parang In Time. So yung main theme ng naging sino to? Yung main theme ng Alon. Patayin na nga natin ito. Nanonood kasi ako ng Big Bang Theory ulit eh. Alam niyo naman pag kaya patakbo ko lang to. Yari may nag-flag na naman sa akin dahil nga sa... Alright, dito tayo. So, weird yung bangs. Ang tag dito, yung Alon, most of the songs, I think all of the songs, yung main theme is ano ba? Ano bang main theme? Basta mostly sad songs. Parang nasa melancholic side. Meron din parang frustration, venting out frustration. Ayun, parang ganun yung main theme niya. Kaya medyo heavy yung album. Kaya Alon din yung naging title niya kasi Wave. Parang challenges, ganun, Alon. Tapos yung Laon, hindi naman siguro secret na. Pero yung Laon, most will be a brighter side. Kumbaga, Laon, kalaunan, In Time, katulad din ang sinabi ko last time sa podcast namin. Yun nga, yung favorite kong verse na Romans 8:18 na parang lahat ng pain, lahat ng challenges, lahat ng siguro naharap mo ngayon na mabigat, in time magiging okay din. So parang yun din yung naging inspiration ko sa paggawa ng album. So yeah, I'm excited also for Laon, pero I like to celebrate Alon now kasi some of the songs there were written years ago, and I'm just happy na finally I'm going to be able to release it na officially. Also, some of the song very talagang close to heart yung songs don. Medyo heavy talaga, serious and heavy, and hopefully magbigay siya ng comfort sa maraming tao. Alam ko hindi madali yung mga ganong
tema, hindi magandang pagdaanan, pero I'm just sharing it to people. Hopefully, mabigyan sila ng inspiration and motivation in life in general. Alon, ano pa ba mga pwede kong tanungin? Sorry, ang bibilis kasi ng comment. Gusto ko sana magbasa ng what do you call this? Comments for mga tanong nyo. Anong fave song ko sa Alon? Wala. Hindi, wala. Lumalalim na naman ang gabi. Yeah, when I was making the album, actually hindi ako makapili kung ano yung paborito ko. Kasi each song gives me a different emotion. Kahit pa sabihin magkakapare sila ng tema, pero iba yung bigat, iba yung level. Tas parang may mga layers ako kang tinatamaan na magbibigay siya yun ng different attachment dun sa song. So, iba rin yung tunog niya. Hopefully magustuhan nyo talaga kasi talagang pag pinapakinggan ko siya, mabigat yung feeling. Pero, yeah, it's enjoyable. Maraming salamat. Meron bang MV? Di ko sure eh. Yes, it will be available on Apple Music. So, yung music is distributed by DistroKid and most, if not all, ng music platforms, alam ko, it will be distributed. Inavail ko rin yung store maximizer na kapag may bagong music platform, i-upload nila yun doon and it will never be deleted. So, yeah. I guess, dahil sa wala. Lumalalim na naman ang gabi. Hudyat nito'y pamamalagi sa gunita ng pagsisisi. Di ko maintindihan ang bigati. Bakit wala yung title? Kasi originally question mark. Yun talaga yung title nun. Since parang yung word na wala yung makakapag-describe talaga nung ano. Kasi it feels like yung gusto mo maging non-existent. Wala kasi hindi mo mapaliwanag yung nararamdaman mo. Wala kasi parang hindi ka nakikita ng iba. So, instead of giving it a title na question mark, ang hirap naman kasi natatanungin ka, anong title ng kanta? Question mark. So, they will type question mark. Hindi wala na. Anong title ng kanta? Wala. Hindi lalo sila nahirapan. Hindi nila alam kung ano yung search sila. Anyway, ano pa ba? Pwede kong, sige mamaya answer ako ng hindi ko I just want to say also thank you sa lahat ng tao tumulong sa akin. So, meron creatives team. Kasi I wouldn't be able to really finish this if wala akong katulong. Besides music. Kasi syempre both of us were focused on the music plus other engagements pa namin as SP19 and responsibilities as Pablo. So, yeah, I'm really thankful kasi at last, parang mararest ko na yung mind ko kahit papano. And may headspace na ako para gumawa ng ibang bagay. Pero, grabe yung buong month ng August. Ay, tama, August nga. Mali ako. So, January, February, March, April, May, June, July, August. July pala ako nag-start. July 26. Tapos, tinapos ko siya ng before the end of August. Pero, yeah. Tapos ko yung mga kanta nung bago mag-end ng August. And meron 14 songs. Plus yung Breathe pala, sorry.
Bali, 14, 15 songs pala yun. Yun. Tapos, ang masama pa dun, so, kasi everyday parang we're working on the album. I had an idea beforehand pa kung ano yung mga kanta, pero syempre along the way marami kaming tweakings na nangyayari, marami kaming na binago ng kapatid ko. Tapos nagkasakit pa ako. Nagkaroon ako ng parang trangkaso ata. Nagkaroon akong sipon, matinding sipon. Siguro for a week. Ganon kagrabe. For a week, nagkaroon ako ng sipon, inuubo ako. Tapos, syempre hindi ako makapag-record kasi halatang halata na may sipon dun sa, hindi maayos yung recording. So, I had to wait like for a week para makapag-recover nang saan makarecord ako. Tapos after ko mag-recover, edi nag-record ako ng mga songs. Hindi ko naman kaya siya i-record ng isang basadahan lahat. So, nakapag-record ako ng kanta. And then, a few days, kailangan na namin pumunta sa Korea. Pumunta kami sa Korea. Ano ba yung ganap namin? Billboard ata or ano man. Basta pumunta kami sa Korea. Tapos nagkasakit ako sa Korea uli. Tapos pagbalik, syempre inantay ko na naman na makapag-recover ako. So, ang daming aberran nangyari. Pero thank God na kahit ganun pa man, natapos yung album. Both albums. And I'm just happy sa output pagdating sa music. And ang laki talagang help ng team ko. Lahat ng tao na involved. Pagdating sa costume, sa makeup, sa creative, sa mga album art. And speaking of album art, if hindi kayo familiar dun sa, or hindi nyo na-recognize yung photo, parang siyang wolf na ayun nga, parang may nakita akong post sa X na, or story ata ng kapatid ko na a wolf in sheep's clothing. Actually, ayun yung parang reference pagdating dun sa ano. Pero siguro malalaman nyo yung the reason why I use that. Yun. Pag napakinggan nyo yung kanta. I-explain ko ba dito? Maganda kasi pag nilayan nyo rin kahit papano. So, I don't want to, kasi siguro ang pinaka pwede ko na i-explain is, usually kasi, yung a wolf in a sheep's clothing is parang may bad connotation, pero hindi siya ganun. Parang binali ko yung meaning niya. Hindi siya ganun. Malay mo parang it's a defense mechanism pala, or parang basta pakinggan nyo na lang. And yung title track dito sa album na to is The Boy Who Cried Wolf. Siguro na-encapsulate niya yung buong album, kaya siya talaga yung title track. And pag napakinggan nyo, parang siguro nasabi ko naman din dun yung buong parang yun nga, na-encapsulate niya yung buong tema ng album. Pero tapos gusto ko talaga comment si Josue. Si Josue talaga, napakalaking help talaga sa akin yan. Though, most of the songs that we make naman, I always make with him kasi, personally, yung mga recordings, kanya, kaya ko naman siya gawin mag-isa. Pero, gusto ko talaga na may nagre-record sa akin or may kasama ko kasi, yung judgment ko rin parang naka-cloud kapag ako lang yung nakikinig sa sarili ko. So, gusto ko rin nakakarinig ng comment ng iba if what works better. For example, pagdating sa melody, should I do this? And I'll try yung lahat ng options. Tapos, papakinggan namin kung ano yung pinaka-okay. And then, we'll come up with something. Even, yun, yung ganong yung parang dynamics namin ni Joshua. So, a shoutout din kay Sir Emil De La Rosa sa pag-mix ng kanta kasi sobrang rush nito. Parang thankful ako, Sir Emil. Shoutout Sir Emil kung mapapanood mo to. Pero Sir Emil De La Rosa, napakahusay na mixing and mastering engineer. Isa pa yun, talaga malaking help talaga yun. Ang nangyari kasi talaga parang
simultaneous lahat ng pangyayari. Gagawa kami ng instruments. Kapag nauna instruments, papasa na agad para mailatag. Tapos saka lang i-record yung vocals kapag okay na. Kapag medyo okay na yung pakiramdam, tapos pasa, tapos mix kami. Tapos para walang masayang na oras, pupunta ako sa studio nila para i-finalize lahat ng kanta. So, very tedious siya, pero very fulfilling kasi nagawa namin yung gusto namin gawin. Ano oras na ba? 30 minutes pa lang ako nagsasalita. Ano ba? Inaantok kasi ako eh. Anyway. Ayun. Ano pa ba na pwede ko ayun, yung tour. So, magkakaroon ako ng tour. So, I don't know kung dadami pa yan or hindi. Pero, ayun, abangan nyo na lang kung anong pwede. Kung anong pwede kong gawin. Basta, kaya ko, gagawin ko yan. So, magkakaroon ako ng tour sa Robinsons, sa Galleria, sa Ilocos, tsaka sa... Saan nga ba yun? Nakalimutan ko yung isa. Ilocos, tsaka sa South, ayan. Robinsons, ayan. Sa South, oo, sa Cavite. Ayan. Ay, Cavite, meron ba sa Laguna? Physical, sa Laguna. Yan, excited na ako i-perform. Pero sana makapunta kayo sa tour. Excited ako ma-perform yung mga kanta. Kahit malulungkot. Sunday na yun. After ng birthday ko. September 14. Paggupit ka na. Ano ba talaga? Hindi ko na maintindihan eh. Ayoko rin magsisi. So, ginawa ko. Ginapit ko na lang on tip. Tapos tatali likod para kunwari short hair. Pero pag gusto ko ng long hair, edi tatanggalin ko na lang. Thank you. And syempre, abangan nyo rin yung laon. Grabe. Lahat. Siguro, I'm proud of the album kasi yung creativity talaga namin lumabas dun sa album. When I was making the album kasi parang ayoko na i-overthink eh. Parang ayoko lang i-box yung sarili ko pagdating sa isang genre. So, for the longest time, I've been making these kind of music. Pero, nabanggit ko nga rin naman sa mga interviews ko na gusto ko rin gumawa ng masasayang kanta. And if I'm not, masaya naman ako, di ba? Parang nagiging, meron naman ako masasayang moments and I want to talk about it. Gusto ko rin gumawa ng mga kanta na for myself na yung talagang pinapakita kung ano yung mga hilig ko, yung mga ganon. Yung mga kanta ba na hindi mo akalain maririnig kasi yung mga kanta na narinig sa akin like La Luna and this time pag napakinggan yung presyon, medyo parang venting out sa world, galit, ganit yung tunog, mabigat, heavy rap, even yung mga determinado. So, I try to balance everything din. I talk about yung mabigat, yung heavy things. But at the same time, I like to spread positivity like katulad ng kanta ko na EDSA. There's always, kahit na mabigat yung kinukwento ko, dapat may resolution palagi pagdating sa dulo na bakit ganun yung nangyari, ano yung pwedeng gawin. Kasi ayokong iwan yung mga audience na feeling heavy lang. So, somehow, hopefully, through the music, through, kahit na malungkot siya, parang, you get comforted dun sa, yung makuha nila yung comfort na, alam mo yan, parang meron din palang, they're not the only people who
na, ano ba, yung nakaka-feel ng mga ganung bagay. Tapos meron nga ako nabasa na sulat ni Kurt Cobain. Yung parang sobrang nag-hit sa akin ng heart. One of my inspiration as well, Kurt Cobain. Yung sinabi niya, I miss the comfort of being, ano ba yun? Basta, I miss the comfort of being sad ba yun? Being alone? Something like that. Kasi parang all his life, he felt alone na kapag nakakaramdaman siya ng masaya, immediately ang response niya agad, malito, hindi to normal. So parang mas mas comfortable yung pagiging alone, mas comfortable yung pagiging nasa baba lang yung feeling. Kasi nasanay ka na dun. So, parang ang bigat nun. Kasi parang kung isipin mo, may nakasunod sa yung dark clouds or umuulan lagi sa ulo mo. Parang ganun. Lagi kang malungkot, lagi kang may pinagdadaanan. Yun yung parang somehow, mabigyan ng comfort kahit malungkot yung kanta. Dapat hindi dahil malulungkot ka, but mabibigyan ka ng release pagdating sa nararamdaman mo. Alam, first mo na-compose na song. Hindi ko na actually alam eh. Dami ko ng kanta na sulat. Yung iba, practice song na gusto nyo rin mapakinggan. Pero, kung ano pa man, i-release ko siya. Kung gusto ko siyang i-release. Or if it's something na talagang, if it means a lot to me. Kasi gusto ko lahat na nire-release ko. Parang, ano ba? May substance or merong deep connection sa akin. Hindi siya basta-basta lang. Parang sa ganun, every time na ipa-perform ko siya, it's special for me. Hindi ko mapipil, parang diary rin siya, di ba? Parang every time na perform ka, okay, ito nasulat ko to dahil ganito. Di ba, mag-isa ka, ano yung Behind Drowning in the Water? Physical album. Sige. Bahala kayo. Pakinggan nyo. Kaya, 33 minutes pa lang ako nagsasalita. Dami ko na sinabi. Baka makapag-release na ng third album. May dala ka bang guitar sa tour? Pamilala na vinyl. Cute mo. Ayun. Diba? Nawak saan to? Kanino inali? Yeah, also The Voice. Diyan kami still. Malapit na yan. Every Sunday, 7 p.m. September 15 yan mag-start. So, yup. Panoorin nyo po. Napakatalentado ng mga kabataan ngayon. Hindi mo pwedeng ipagkaila yun. So, dito pa lang sa KitKat, ang dami ng kumakanta dito eh. Ganda yung sus pa na. Ako'y nandito lamang sa tabi mo, kahit kailan may di kita iiwan. Dahil ang tala ko'y nabiyag ng mata mo. Sana ay iboto nyo ang tropa ni Pablo sa darating na kompetisyon. Ano ba? Tapos abangan nyo rin yung laon Naku po. Pag nadinig nyo rin yung laon, yun siguro, kung pag tapos na kayo mag-imot-imot, pag napakinggan nyo yung laon, dang! Kanta naman daw ako ng wala. Anong kakantay ko? Wala. Bahala ka dyan. Baka yung sa mga nakapanig na ng Kumunoy, iba rin yung tunog niya ngayon. Sa mga kapakinig na ng Kailan, iba rin yung tunog niya. Siyempre, nung pinerform ko kasi siya,
Gusto ko siya i-perform kasi wala, ano parang those are the times na parang pinagdadaanan ka, so gusto mo siya i-perform. Pero hindi pa siya yung final form niya. So, ang dami naming revision. Talagang from scratch, ginawa namin siya. Even yung presyon, talagang yun. Siyempre, hindi pa naman siya narinig. Yeah. Anong feeling? Pa-shoutout po. Pao acoustic. Pins. Love songs. Tingnan mo. Pakinggan mo. Pakinggan nyo na lang. Basta pakinggan nyo yung Alon Laon. Something na parang syempre it's black and white. If you feel this today, listen to this. If you feel like this today, then listen to this. Oh my God, pagod ka na pa. Hindi pa nga ako nagpagupit, oh. Ito pa yung buhok ko, oh. Ganun pa rin. Di ba nakita niyo sa Kalakal? Yung sa Kalakal, hanggang dito yun. Pero ngayon, binawasan ko yung bangs. Kaya ganyan na lang. Hirap din kasi. Concept ko muna, composition of songs. Concept before composition of songs. I think hindi ko masyadong naisip yung concept. Kasi, yun nga katulad na sinabi ko, kapag gumagawa ka ng kanta, basically, ang pinagugutan ko talaga ng inspirasyon, aside from the people around me, is yung sarili ko. Kung ano yung gusto kong, parang diary siya. So, parang nangyayari yung conceptualization. So, mayroon ng outline. Kasi kailangan mahalaga naman talaga yung outline para hindi sa yung oras pagdating sa kung paano mo siya bubuuin. Pero, nabubuo lang siya kusa. Hindi siya ino-overthink na parang, tama ba tong release ko? Ganun. Alam mo lang kasi, yun yung na-film. Bakit lungkot pag saan ka po? Ba't lang gusto ngayon? Ba't ganun nawawala yung tanong? Saan ka po ang sponsorat ng mga kanta galing? Tawag sa hairstyle mo, ewan ko rin. Parehas. Na. Kulit nyo kakasagot ko lang naman tanong. Norway here. Ilang minuto? 40 minutes na, my goodness. Ano ba yung mga kanta dun? Ramdam na ba ang presyon? Handa ka na ba sa mga bunga ng iyong aksyon? Ramdam na ba ang presyon? Ano ba yung kanta dun? Wala. Kundi. Sorry kapag napapost yung live, pag humihinto kasi tinitingnan ko para hindi rin ako maligaw sa mga dapat ko sabihin. Kasi may mga bagay ako na kailangan daanan at sabihin sa inyo, itanong or sagutin para naman maayos lahat. Pero sorry, yan, last na yun. Nabasa ko na lahat. Instead, Inuyasha. Happy birthday, thank you. Hi from Bolivia. Hi, from the Philippines. Nahihilo ako, ba't kaya? Alam sa best yun. Best na pa kami na sa sila sa Alon. Pins, ano mo ba ang genre? Kanta mo genre ng? Genre na? Tamo, paano nawala yun? Kakabasa ko lang. Ay, ayoko kayo spoil. Pumunta kayo sa September 15.
Breathe. Ako'y nandito. Wala. Ano ba yung wala? Lumalalim na naman ang gabi. Diyan ito'y pamamalagi sa gunitan ng pagsisisi. Di ko maintindihan ang bigati. Pakinggan niyo yung album ha. Pakinggan niyo siya ng sunod-sunod. Huwag niyo pa pakinggan ng mag-i-skip kayo. Nakasal pag maraming John the Water Tiny Desk SP19 edition. Oo nga no, gusto ko na mag-perform na sa Tiny Desk eh. Shout out from Paris. Paris. Shout out. Ano ba ang kain? Eklabu. Ano ba ang kain? At tutulog sana ba? Coachella. Thank you. Siyempre gusto natin yan. I'm excited for the future. Kung ano man bibigay niyan. Galaw ng galaw. Shutdown. Manifesting tour. Kabataan Pampanga. Yeah. Hopefully makapunta kami dyan. Sabi na wala pagawa. Hindi ko alam eh. Sorry. Hindi ko alam eh. Future niya yan eh. Hindi mo pa alam. Huwag mong pangunahan, di ba? Sabi nga ni Boss Joel. Pag 5 minutes na sa hometown natin, oo nga eh. Water ko nga, isa na lang. Bininta ko na. Hindi naman ako nakakapag-motor. Kahit gustong gusto yung kumain. Punta ka Eddie Back. Sige ba? Punta ka Australia. Sige, gaya na. Gigil mo ako. Malalim na naman ang gabi. Buwan, kau nga ba'y tunay na kaibigan? Walang sa aking mundo ay kalungkutan. Dapat ka nga bang pasalamatan? Kasi meron ako nakita basa lyrics. Yung lyrics ng wala. Kasi di ba kinanta ko na siya before. Lyrics niya. Yung buwan, ikaw nga ba'y tunay na kaibigan? Akala ng nakarami yung parang adlib siya, pero hindi yan. Buwan, ikaw nga ba'y tunay na kaibigan? Lulan mo lang sa akin ay kalungkutan. Siya, as in parang oo o hindi. Ganun siya. Kaso nga lang, since very Lan lang sa aking mundo ay kalungkutan. Yung pangalawa, adlib na yun. Dapat ka nga bang pasalamatan? Kasi ay sa tingin kay lilisan. Tapos ano ba mga kata doon? Kailan yun? Gustong ko rin yan. Kailan ba ito ninasasaya? Maghimalaya sa takot ang pangamba. Yeah. Pipikit ko aking mata at mananalangin sa mahabaging ama. Yeah. Kailan? Mga kanta doon.
You see, they say, a lot of women in this world. Don't you know that you are all that I see? And baby, what I'll feel when you leave, it'll be like drowning in the water. Faster and after, breathing gets harder. Oh, ano ba kanta doon? Lalo na presyon. Wala. The Boy Who Cried Wolf. What else? Kailan? Kumunoy. Ayan. Kumunoy itong pakiram. Di ko maintindihan. Tindig sa aking lalamunan. Paano nga ba maibsan? Bigat ng aking nararamdaman. Gusto ko nang sumuko. Di na kaya ng puso. Di dilim na paligid ko. Wala akong magawa na hulog na sa isang kumunoy itong pakiramdam na nasa kumunoy. Tapos, ano ba yung kumunoy? Tapos The Boy Who Cried Wolf. Yun, napakinggan nyo naman. Mas maganda pakinggan nyo nila yung music ng The Boy Who Cried Wolf na malapit na naman. Konti na lang. Paano mo oh, wow. Pag tulog ka na. Kuya Pablo Wild Rift. Hindi na ako nakapaglaro eh. Bugbugin ko yung kalaban sa Wild Rift eh. Ayaw magpakulay ng buhok. Sa totoo lang ayoko nagpakulay ng buhok kasi nahihirapan ako mag-maintain. Siyempre, it's even harder for me because mahaba yung buhok ko. Alam ko sa mga girls ganun din. Pero ako kasi hindi ako makakalikot sa sarili ko eh. Parang nainis nga ako kasi di ba parang sabihin ako ni Mama Mac, yung makeup artist namin na mag-skincare, ganyan. Gagawin ko siya for a week. Tapos, wala na. Nakakalimutan ko siya or natatamad na ako. Pero syempre, naliligo naman ako. Hello. Ila mo, syempre, kailangan niya. 12 minutes na lang. Yeah. Oh, why out you afford up for the work? Kunin mo. Meron pa ba akong di nakanta? Sana magka-album tour si Cavite. Sige ba? Kumain ka na. Anong ulam mo? Ulam ko ay sisig bangus. Sisig bangus. Yung salamangka. Practice song lang yung salamangka eh. Practice lang yan. Paano ba yung kanta nun? Salamangka. Ari, ito mga to. Abulan ng abulan. Ay, nakatakas. Jumbo! Anak, ay lumapit ni Jumbo. Jumbo! Smokey! Yes, Shadow. Uli ka, Shadow. Uli ka ba? Say hi. Say hi to my followers. Ang init naman dito sa baba. Ma! Diyak na. Nag-chat si Kios ba yun? Kios, kumusta ka na? Ingat ka palagi, brother. Nakapanood ko pa yung mga video-video mo eh. Kala ko nasa Thailand ba? Alam ko nag-Thailand ka eh. Ingat ka palagi dyan, brother. Wait, sa tuition fee, tuition fee sa wala ata akong binayaran eh.
Breathe, pampakalma. Yung breathe, may iyon sa dulo Hindi yung breath. Yung breathe, verb yun. Yung breath, noun yun, noun. Collaborate with... Naku. 9 minutes na lang. Let's go! Lumalalim na naman ang gabi. Hudyat nito'y pumamalagi sa gunita ng pagsisisi. Di ko maintindihan ang bigati. Siguro nga hindi lubos na kilala aking sarili. Ikaw ba'y may alam sa aking di naramdam? Tulad nilang walang pakialam. Ikaw nga ba'y tunay na kaibigan? Ulan lang sa aking mundo ay kalungkutan. Ba't ka nga ba pasalamatan? Kasi ay sa tuwing ika'y lisan, ganun pa man ay di ko daw gusto. Hindi ko daw gusto. Salamat sa presensya mo. Di ko daw gusto. Pabayaan mo nga ako. Pakinggan niyo yung The Boy Cried Wolf. Si Diyos Kalin ang kinakagat ang dila. Minsan di ko maiwasang isipin ka, lalo na sa tuwing nagigisa. Ano ba mga kantang pinapakinggan ko ngayon? Wala akong masyadong pinapakinggan eh. Paano na? Sa unang tingin, paano na kaya? Laging iniiniatan para kung nagpitong garang-garang katsaya kapag naputol ng kadena. Yari kayo pag naputol ng kadena, kagating kayo ng Diyos Kalin. Nakakagat ka ng kakikat. God bless, brother. God bless you, brother. Mag-ingat ka palagi. Ingat sa mga stunts. Sining. Nadidinig kayo palagi eh. Meron content creator na gumawa na. Yung parang pumipiyok siya pag yung pataas na. Hindi ko pa napakinggan na maayos yung singing, pero lagi ko lang nadidinig since gumagawa nga ng album Soulbap. Di ko na nadiligan.
Okay. Takas kasi. Tahan na mo ba? Sumandal ka ba ba? Yan aking mga arawan. Ilang araw na nakahigaw. Hayaan mo na aking paglaruan. Nananalangin yung paraluman. Ano ba yung ik? Ang ganda rin ng kanta ni Ken na ik. Ito na naman sa EDSA ko baan, yeah. But I'm riding on. Signing. Oh, 2 minutes na lang. Tigil na sa ulba pa. EDSA merch. Yeah! Oh, Di ko na alam ang gagawin pa sa'yo. Guys, don't forget to stream Alon in all music platform. Yeah! Oh, yeah! Waves don't die. Waves don't die. Ito ang sinig-sinong di mo na nadiligan. Ang liwanag ng iyong pagmamahal. Ayoko nang sabilitan. Kaya na ba mo ba? Sumanda ka daw ba? Hayaan mo na aking paglaruan. Teka, lyrics no, kalimutan ko eh. Pakalapit kasi niya ni Arturo eh. Hayaan mo na ang aking paglaruan. I love you para luman. Ilang araw nang nakahiga. Nag-transform. Bye-bye na. Ingat. Thanks, man. Hosting. Thanks, man. Nagigi ka na naman gagi. Bye-bye. Thanks, man. Bye-bye.